Akin na nga yan, kakainin ko pa mamaya. Tabi ka nga dyan. Hugasan mo na rin yung pinagkainan ko, ah. Halika Maya, dito ang bahay namin. Sige po. Buka muna dito Maya. Ruby! Ruby! Oh, ba't dito mo dinala yung batang yan? Wala ba kayo ibang kamag-anak na pwedeng kumupkop sa kanya? Ito naman, alam mo naman na dalawa lang kaming magkapatid ni Jerry. Napakamalas naman kasi ni Jerry. Sa dami na mapapangasawa, yung pangwalang pamilya. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kung hindi lang sila naksidente, hindi ko naman kukunin si Maya. Di ba may kapatid pa yung asawa niya? Bakit hindi mo na lang dinala doon? Dagdag palamunin pa yun dito sa bahay. Wala nang pamilya si Layla dahil lumaki siya sa bahay ampunan. Eh di sana, sa ampunan mo na lang siya dinala. Alam mong hirap tayo sa buhay, tapos isisiksik mo pa siya dito sa bahay. Hindi naman siguro magiging pabigat tong pamangkin ko, Ruby. Dahil bata pa siya at mahina lang kumain. Di ba may nabanggit dati sa'yo si Jerry na may kapatid si Layla sa ama? Oo, pero wala naman nakakalam kung nasaan na yon. Ah, basta. Bahala ka. Hindi ko asikasuhin yung pamangkin mo. Maya, pagpasensyahan mo ng tita Ruby mo ha. Okay lang po, tita. Ba, anong oras na? Aba, Maya, gumising ka na. Sarap buhay ah. Hindi ka nakatira dito para magbuhay prinsesa ka. Pasensya na po, tita. Napagod po kasi ako sa biyahe kahapon. Sige, bumangon ka na dyan. Ang dami mo pang sinasabi eh. Magwalis ka sa labas. Opo, tita. O Maya, bakit ikaw ang naglilinis dito sa labas? Asan bang tita Ruby mo? Nasa loob po, tito. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa po, tito. Dapat, nag-almusal ka muna. Hindi maganda sa bata ang nalilipasan ng gutom. Ayos lang po, tito. Patapos na din po ako sa pagwawalis. Naku, wag mo nang tapusin yan. Ako na ang bahala dyan mamaya. Tara, pumasok na tayo sa loob. Sige po, tito. Mupo ka muna dito, Maya. Ikaw naman, nandito ka lang pala, nakaupo. Si Maya pa ang inutusan mong magwalis sa labas. Aba, dapat lang. Para may pakinabang siya dito sa bahay. Grabe ka naman, Ruby. Parang hindi mo pamangkin yan sinasabihan mo. Pamangkin mo lang siya, Berto. Hindi sa akin. Kaya pwede ba? Palisin mo na siya dito sa bahay kung ayaw mo siya mautusan. Ba't ka ba ganyan? Hindi ka naman inaano ng bata ah. Bakit ba? Tito Berto, tama na po. Huwag na po kayo magalit kay Tita Ruby. Halika na, Maya. Mag-almusal ka muna. Walang ulam. Teka lang, Maya. Dito ka muna. Sige po, tito. Hoy, Ruby! Nasaan na yung niluto kong almusal kanina bago ako umalis? Inubos ko lahat. Hindi ka man lang nagtira para kay Maya. Alam mo naman na hindi pa siya nag-aalmusal ah. Ay, nakalimutan ko. Akala ko kasi wala akong kasama dito sa bahay.
Mamaya na lang siya kumain ng tanghalian. Total, bata pa naman yan. Hindi siya madaling magutom. Ano ba naman tong babaeng to? Maya, iha. Dito ka muna. Bibili lang ako ng pagkain sa karinderya para makakain ka na. Salamat po, Tito. Sige, hintayin mo ako ha. Tita Ruby, tapos ko na po ilabhan yung mga damit. Pwede na po ba ako kumain? Ay, nakalimutan ko. Pasensya na. Hindi pa kasi ako kumakain. Hindi tuloy kita natirhan. Sige po, Tita. Ito na lang po yung kakainin ko. Akin na nga yan. Kakainin ko pa mamaya. Tabi ka nga dyan. Hugasan mo na rin yung pinagkainan ko, ah. Nay, Tay, kung nasa man po kayo na po bahala gumabay sa akin. Miss na miss ko na po kayo. Teka lang. Ang ganda ng kwintas mo, ah. Tita, wag po. Bigay po sa akin to ni nanay at tatay. Akin na nga yan. Mukhang mahal to, ah. Mahal pa may bebenta. Tigilan mo nga ako. Tita! O Maya, bakit malungkot ka? May problema ba? Ba't laging galit sa akin si Tita Ruby? May ginawa po ba akong mali? Di ko rin alam, iha. Hindi lang siguro mahilig sa mga batang Tita Ruby mo. Kaya po ba wala kayong anak, Tito Berto? Nako, mukhang lumalala yung sakit ko. Ang dami nang nalalaga sa buhok ko. Nagkaroon kami ng anak dati, pero 6 na taon pa lamang siya nung bawiin sa amin ng may kapal. Simula nun, nagbago na ang ugali ng Tita Ruby mo. Naging masungit na siya at lumayo na ang loob sa mga bata. Baka dahil po doon, kaya ayaw ni Tita Ruby sa mga bata na kagaya ko. Pagpasensyahan mo ng tita mo, huwag kang mag-alala, kakausapin ko na lang siya. Sige po, Tito. Tita, nakabili na ako ng ulam. Tita? Tita! Tulong! Tulong! Oh, dahan-dahan lang. Umupo ka muna. Maya, pwede mo bang ikuha ng mainom ang tita mo? Sige po, Tito. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin, mahal, na mayroon ka na palang nararamdaman? Ayoko na mag-alala ka. At isa pa, mas mabuti na to para makita ko na yung anak natin. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, mahal. Magiging maayos ka pa, basta manalig ka lang. Hindi na ako magiging maayos, Berto. Kasi malala na yung sakit ko. May cancer ako.
Pero mahal, hanggat may paraan, may pag-asa. Ito po, tita. Uminom muna po kayo. Ilayo mo nga sa akin yan. Ayoko uminom ng tubig. Sige po. Ba't ka naman ganyan? Nagmamalasakit lang sa'yo si Maya. Hindi ko kailangan ng malasakit nyo kasi nagsasayang lang kayo ng panahon sa akin. Mas mabuti pang iwanan nyo na lang ako. Sige, mamamasada muna ako. Si Maya na lang ang mag-aalaga sa'yo habang wala ako. Ano? Bakit yung batang yan pa? Wala naman tayong ibang asahan dahil malayo ang mga kamag-anak mo. At isa pa, kailangan natin ng malaking pera. Sige na, umalis ka na. Maya, iha, ikaw muna ang bahala sa tita mo ha. Sige po, tito. Sige Maya, alis na ako. Kailangan ko ng pumasada para may pambili tayo ng gamot ng tita Ruby mo. Sige po, mag-ingat po kayo. Anak!